Verse 24, tayo po. But none of these things move me. I account my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. And now, behold, I know that ye all among whom I have God preaching the kingdom of God shall see my face no more. 26. Wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Verse 28, altogether ready, read. Take heed therefore unto yourselves into all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo pong banal na salita na aming pong malayang napapag-aralan at napapakinggan. Salamat na ito po ay patuloy na kumikilos sa amin, nangungusap sa amin, na ito po ay bumabago ng aming pong mga buhay. Salamat po Ama, na patuloy po kami ginagabayan at nandoon ang inyong pong pag-iingat sa amin. Patawad po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa laban sa iyo, sa hindi po namin pagsunod minsan sa iyong mga kautusan. Patawarin mo po kami, Banal na Espiritu, patawad. Pakalinisin mo po kami, aming Diyos, sa lahat ng aming pong gagawin. Nawa, kayo po siya manguna. Pakalinisin mo po ang aming po puso't isipan. Ihanda mo po ito, Ama, sa pakikinig ng iyong pong banal na salita. Muli, aking pong dalangin, itago mo po ako muli sa iyong pong likuran. At dalangin ko po na ang bawat salita na lalabas sa aking bibig ay magmumula po sa inyo. Pagkalooban mo po ako ng knowledge at wisdom, Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. At dalangin ko po, Ama, tulungan mo po ang mga nasalanta ng bagyo. Ito po yung aming samot dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po lahat ay muna. Kayo po lang, kayo lang po. Sa mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng verse 24, dito sa Acts chapter 20, verse 24, But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ito po yung title ng mensahe ngayong hapon, But none of these things move me. Na talaga sana sa ating pong buhay, na ating pong masabi na talagang walang anumang bagay, walang anumang mga pangyayari ang makakapag-alis sa atin sa ating pong paglilingkod kay Kristo. But none of these things move me. Sa buhay po ni Pablo, mga kapatid, mga minamahal, at ito pong salita ng Diyos, ito po ay nagsasabi sa atin na no matter what circumstances will come to us, stay in God's will. Ano man po yung mga pangyayari na darating sa ating pong buhay, sana tayo po ay manatili sa kalooban ng Diyos. Na anumang bagyo ang dumating sa atin, anumang problema ang dumating sa atin, sana tayo po ay manatili pa rin sa kalooban ng Diyos. Katulad po ni Pablo, na sa kanya pong buhay, dumating po sa kanya, sabi nga po dito sa verse 23 ng Acts chapter 20, verse 23, saying that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. Sa buhay po ni Pablo, naranasan po niya na siya ay talagang makulong, naranasan po niya na talagang magkaroon ng tanikala ang kanyang kamay, ang kanyang paa, nakatanikala po yan. Pero ganun pa man, sa buhay ni Pablo ay sinabi niya, But none of these things move me. Katulad din po ng ating pong Panginoong Sus, na talagang ang ating pong Panginoong Sus, siya po ay pinako sa krus, siya po ay nilibak at kinutya, at siya po ay kinurunahan ng tinig. Ganun pa man ang ating Panginoong Sus, na natili pa rin sa kalooban ng Ama. But none of these things move me. No matter what circumstances will come to us, sana sabihin natin, But none of these things move me. Stay in God's will. At ito po ay narinig nyo na po sa akin noong year 2016 na ako po ay bago pa lamang po nag-aaral sa Bible Institute
At ang nangyari nga po sa akin na nagkaroon ako ng matinding problema ng aking kapatid ay nakulong. Pero sinabi ko po ang talatang ito, but none of these things move me. Na talagang noon po, na kahit ako po ay nahihirapan, nandoon ang aking mga pag-iyak, isinasama ko ang aking mga pamangkin kapag araw ng linggo upang sumamba. But none of these things move me. Pumutok ang bulkan, nagkaroon ng pandemic, di ba? So nagkaroon ng pandemic. Pero nandito pa rin po ako, naglilingkod sa Diyos. But none of these things move me. No matter what circumstances will come to us, stay in God's will. Mayroon kayong problema, kayong mag-asawa, di ba? Mayroon kayong problema sa inyong mga anak. Sana sabihin nyo, but none of these things move me. Stay in God's will. No matter what circumstances will come to every one of us. Sana, mga kapatid, at talagang ito po ay tayo po ay manatili. Acts chapter 16, verse 20. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Acts chapter 16, verse 20. Na talagang sa buhay po ni Pablo. Sabi po dito sa verse 20, mga kapatid, mga minamahal. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Amen. Acts 16, verse 20. And brought them to the magistrates, saying, these men being Jews, do exceedingly trouble our city. So si Pablo ay wala pong ginagawang masama. Pero sila po ay pinararatangan na talagang sila po ay nanggugulo doon po sa mga Hudyo sa Jerusalem. Pero yun nga po, sinabi ni Pablo, but none of these things move me. Verse 21. Sabi po dito, and teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans 22. And the multitude rose up together against them, and the magistrate rent off their clothes. So sinira ang kanilang mga damit and commanded to beat them. So sinira ang kanilang mga damit and then talagang hinampas ang kanilang katawan upang magkasugat-sugat. And then verse 23. And when they had laid many stripes, so maraming latay ang tinanggap ng kanilang katawan, they cast them into prison, sila ay kinulong, charging the jailer to keep them safely. So ano man yung circumstances na dumating kay Pablo, nagkalatay-latay ang kanyang katawan, nabugbog ang kanyang katawan, nakulong pa, at nakatarigala ang kanyang mga kamay at paa. So sinasabi po ni Pablo, but none of these things move me. Sana mga kapatid, mga minamahal, isipin natin ang ating Diyos, na sa buhay din po ng ating Panginoong Hesus, siya po ay nanatili sa kalooban ng Diyos. Maraming Kristiyano ngayon, nagkaroon lamang ng konting problema, nagkaroon lamang ng konting pagsubok, nagkaroon lamang ng mga konting kahirapan, pero nasa na maraming Kristiyano ngayon? Nawala na. Sinasabi nila na nasa puso pa rin naman nila ang Diyos. Pero kung talagang nasa puso natin ang Diyos, tayo po ay magpapatuloy kahit anong hirap, anuman ang dumating sa atin ng mga pangyayari, tayo po ay mananatili sa kalooban ng Diyos. But none of these things move me. So no matter what circumstances will come to us, stay in God's will. So ito po ang pinakita po sa atin ni Apostol Pablo. Then, the Word of God tells us, pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, no matter what challenge will come to us, stay in God's will. Manatili po tayo, anumang pagsubok ang dumating sa atin. So mga kapatid, balikan po natin yung Acts chapter 16 verse 25. Tingnan po natin ang Acts chapter 16 verse 25. Sabi po dito, and at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Na talagang doon po sa buhay po ni Pablo, nakakulong na, siya po ay umaawit pa rin para sa Panginoon. Nang inaawit ay awiting maka-Diyos, hindi yung mga awiting makamundo. At siya po ay nananalangin na talagang anumang pagsubok ang dumating sa kanya, nasa kulungan po siya, siya po ay nanatili pa rin sa kalooban ng Diyos. Kaya sana sa ating pong buhay, lagi natin tatandaan ang mga talatang ito. But none of these things move me. Nais ng Diyos na talagang tapusin po natin
Yung takbuhin ay binigay sa atin, katulad po ng sinasabi nga ng mga talatang ito sa Acts chapter 20 verse 24, so that I might finish my course with joy. So kaya nais ng Diyos na anumang pagsubok at dumating sa atin, manatili po tayo sa Kanya. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself. So nandoon na hindi pinahalagahan ni Pablo ang kanyang buhay, so that I might finish my course, upang matapos ko ang takbuhin na mayroong kagalakan at ang ministry na ibinigay sa akin ng ating Panginoong Hesus, to testify the gospel of the grace of God. So mga kapatid, mga minamahal, malapit na pong bumalik ang Panginoon. Kaya pahalagahan na po natin ang ministry, pahalagahan na natin ang paglilingkod, huwag na natin pabayaan ang pagsamba, huwag natin tularan ang ibang Kristiyano, na talagang ang ibang Kristiyano ngayon nagkaroon lamang ng kaunting problema sa kanilang buhay, nagkaroon lamang ng kaunting pagsubok, kaunting kahirapan, pero nasa na maraming Kristiyano ngayon. Diba? Napakarami ng mga nababaptize sa bawat churches, napakarami ng nababaptize, at sinabi ko nga po sa inyo, sa Lemery, sa Agoncillo, kung ang mga nabaptize na ito ay talagang nagpatuloy, yung kanilang mga bahay sa bahan doon ay kulang pa. So dito po sa atin, marami na rin po nabaptize, at kung nagkakasabay-sabay po ang mga nabaptize dito sa atin, puno na sana itong bahay sa bahan. Aabot na tayo ng every Sunday ng 90 person or 90 attendance yung nandito sa bahay sa bahan. Pero nasaan yung kalahati? Diba? Nasaan yung kalahati? So yung iba, sinasabi nilang, Pastor, sana may problema pa ako. Ganun ba? So sana tularan po natin ang ating Panginoong Hesus, si Pablo, na talaga sinasabi, but none of these things move me. So yan po, dumanas man tayo ng bagyo, ng bulkan, sana sabihin natin, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So mga kapatid, mga minamahal, hindi lang kayo ang may problema. Hindi lang kayo may pagsubok. Lahat tayo, lahat ng tao, may problema, may pagsubok, mayroong kahirapang pinagdadaanan. Pero bakit nagagawa ng iba? Nagagawa ng ibang Kristiyano na sila talagang every Sunday ay nasa pagsamba. Nagagawa ng ibang Kristiyano kahit may problema, may pagsubok, umaawit pa rin sa Panginoon. Nagagawa ng ibang Kristiyano na kahit may mga problema, pagsubok, nagagawa pa rin mag-akay ng kaluluwa. Sumasama pa rin sa soul winning. Bakit nagagawa pa rin nila maglingkod sa kabila ng kahirapan na kanilang pinagdadaanan? So mga kapatid, mga minamahal, ito po ay patunay na sila po ay lumalago spiritually, na sila po ay lumalago sa kanilang pananampalataya, na sila po ay nagmamature. So, tanungin po natin, tayo ba ay tumitibay sa ating pananampalataya? Tayo ba ay lumalago sa ating pananampalataya? So, nadadagdagan ba ang ating pananampalataya? Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay tumitibay sa ating pananampalataya, none of these things move us. Walang anumang bagay na talagang makakapagpatinag sa atin, makakapagpaalis sa atin sa ating paglilingkod kay Kristo. Walang anumang bagay, none of these things move us. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana palakasin natin, patibayin natin ang ating pong pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang pagsubok ay binigay sa atin hindi para lumayo sa kalooban ng Diyos, hindi para takasan. Ang pagsubok ay dumarating sa atin na ang layunin nito ay upang tayo po'y mapalapit pa sa Diyos. Sa Diyos tayo makiusap, sa Diyos tayo magmakaawa. Ay ang ibang tao na walang Kristo sa kanilang puso, sa kanilang buhay, doon sila nagmamakaawa sa mga government official, doon sila nagmamakaawa sa mga party list, doon sila lumalapit sa mga Bombay. Di ba? So doon sila natawag sa mga Bombay.
So ano mga sana mga problema na dumating sa atin, talagang magmakaawa tayo, lumapit tayo, tumawag tayo sa ating Diyos. Amen? So yun po, na talaga ang purpose ng mga pagsubok na ito ay upang subukin ang ating pananampalataya. No matter what challenge will come to us, stay in God's will. Pangatlo po mga kapatid, mga minamahal, the Word of God tells us, no matter what corruption will come to us, stay in God's will. Talaga naman po ang mundo'y pasama na ng pasama. Nakasulat po ito sa Bible, that in the last days, perilous time shall come. Men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers. So yan po ang tao ngayon. Without natural affections, lovers of pleasures more than lovers of God. So no matter what corruptions will come to us, anumang mga kasamaan ang dumating sa atin, stay in God's will. But none of these things move me. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ang ipinakita sa atin po ni Pablo. Kaya nga po sabi po ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 6. Tingnan po ninyo ang inyong Bible sa 2 Timothy chapter 4 verse 6. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. So siya po ay nakahanda na talagang siya ay ihain o mawala sa mundong ito. Siya po ay nakahanda na tanggapin ang kanyang kamatayan. Na si Pablo ay walang ginagawang masama, pero siya po ay hahatulan ng kamatayan. Na sana ang mabuting gawin ng mga tao, kung ayaw niyong tanggapin ang tinuturo ni Pablo, kung ayaw niyong tanggapin ang salita ng Diyos, huwag hatulan ng kamatayan ng tao ito. Diba? Yun ang magandang gawin. Pero, anong kanilang ginawa? Doon sa mga tagasunod ni Kristo na hindi naman gumagawa ng masama, na mga tagasunod ni Kristo nangangaral lamang ng salita ng Diyos. Diba? So, kung ayaw niyong tanggapin ang turo o yung salita ng Diyos, hayaan mo na lamang sana ang taong ito. Pero sa ating panahon po ngayon, tayo po ay nagtuturo ng salita ng Diyos, wala tayong ginagawang masama, pero maraming tao ang nagagalit sa atin. Tayo ay pinagtatawanan, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na ating pinapangaral na galing sa salita ng Diyos. Diba? So, ang pinakamaganda sana ginawa ng mga taong ito ay talagang hayaan na lamang. So yun po mga kapatid, sa kabila ng ginawa ni Pablo na pangangaral ng salita ng Diyos, sinabi po dito, for I am now ready to be offered. Yan ang tao ngayon. Pasama na ng pasama. Kurap ang mundong ito. Kurap. Sa halip na talagang tumulong, pero saan napupunta yung mga donation na talagang galing sa ibang bansa, di ba? Na sana ipagtulong sa mga napinsala ng bagyo, sa mga nasalanta ng bagyo. Katulad na lamang po talaga ng panahon ng Yolanda, ng Glenda, ng Undoy. Napakalaki ng pera dumating sa bansang ito galing sa ibang bansa. Bilyon. Pero ipinagpagawa lamang ng mga bahay na hindi naman matirhan. Diba? Maliit na kwarto lamang. Sa mga kapatid, yan ang mundo. Kurap. Masama ang mundong ito. Pasama na ng pasama ang tao. Sana sa buhay po natin, no matter what corruption will come to us, stay in God's will. Then 2 Timothy chapter 4, verse 7. Sabi po dito ni Pablo, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Na talagang si Pablo po, talagang siya po ay nagpatuloy at nanatili sa kalooban ng Diyos. Hindi siya nagpatinag na kahit marami ang nagtatangka sa kanyang buhay, kahit alam niya siya ipapatayin, siya po ay nanatili at hindi nagpatinag. Sinabi nga po niya, but none of these things move me. So salamat na kayo po ay nandyan ngayong hapon. Talagang hindi kayo nagpatinag. Maaring ang iba nating mga kasama ay nawala, di ba? At mas pinili na ang mundong ito, hindi na umaten ng hapon. Pero salamat na kayo po ay nandyan. So mga kapatid, mga minamahal, no matter what corruption will come to us, stay
in God's will. Uusigin kayo ng inyong mga mahal sa buhay. Pagpapawalan kayo ng inyong mga mahal sa buhay. Diba? At sasabihin sa inyo, ano bang mapapala mo dyan? Dito ka na lang sa bahay. Maglaba ka na lamang. Dito ka na lang sa bahay. Diba? Na talagang ikaw ay magpahinga. So yan ang sasabihin ng inyong mga mahal sa buhay. Pero sana, kayo po ay manatili pa rin sa kalooban ng Diyos, katulad ni Pablo at ng ating Panginoong Jesus, katulad ni Apostol Pedro, ni Apostol John, na kahit talagang matinding kahirapan ang kanilang pinagdaanan, sila po ay nanatili. Tingnan po natin, sinabi ni Pablo, but none of these things move me. Ano ba yung mga kalooban ng Diyos na pinapakita po dito? Balikan natin ang Acts chapter 20 verse 19. Sabi po ng Acts chapter 20 verse 19. Sabi po dito mga kapatid, serving the Lord with all humility of mind and with many tears and with the temptations which befell me by the lying in wait of the Jews. So mga kapatid, mga minamahal, sana anumang mga pangyayari ang dumating sa atin, pagsubok at kasamaan ang dumating sa atin, manatili po tayong naglilingkod sa Diyos. Stay in serving the Lord. So mga kapatid, mga minamahal, kahanga-hanga. Di ba? Kahanga-hanga yung mga alagad. Sina Pablo, sina Pedro, Apostol John. Kahanga-hanga sila. Si Prophet Isaiah, nang ginawa kay Prophet Isaiah sa kanyang pangangaral na salita ng Diyos, sa kanyang paglilingkod, siya ay nilagari ng di ko alam kung dito sa baywang, o mula dito sa ulo, o mula dito sa kanyang singit, paitaas, siya po ay nilagari. Diba? So matindi po ang ginawa sa mga mananampalatayang ito. Pero ganun pa man, sila po ay talagang nanatili at tinapos ang panawagan ng paglilingkod ng may kagalakan, with joy. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Upang tapusin ko ang aking takbuhin na mayroong kagalakan. Yan po ang nangyari sa mga alagad at doon po sa mga lingkod ng ating Diyos. So stay in serving the Lord. Kahit mayroong bagyo, kahit mayroong lindol, kahit mayroong bulkan, kahit mayroong pandemic, kahit mayroong pag-uusig, yan naman talaga ang dadanasin natin sapagkat ito po, ang lahat ng ito ay nakasulat sa Bible. 2 Timothy chapter 3, verse 12. Yeah, they that all live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Sila na namumuhay na may kabanalan. Ang tanong, bakit hindi tayo maranas ng pag-uusig? Di ba? Baka hindi tayo namumuhay na may kabanalan. So, ito po ay talagang dadanasin po natin na tayo balang araw ay uusigin ng mga taong nasa paligid natin. Sapagkat hindi nila tanggapin si Kristo, hindi nila tanggap si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Na kanilang nais ay talagang mangyari o kanilang nais na talagang ang gusto nila ay relihiyon. Relihiyon ang magliligtas, gawa ang magliligtas, na ang gusto nila ay sambahin ng mga imahe, gusto nila ay sambahin ng mga Diyos-Diyosan. Di ba? Kaya marami po talaga darating sa atin na tayo po ay uusigin. So yun po mga kapatid, mga minamahal, ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 12. Yet they that all live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Kaya asahan niyo po balang araw, kayo po ay lilibakin, kayo po ay kukutsain ng inyong mga kaibigan, ng inyong mga kaklase, ng inyong mga katrabaho. Sapagkat sila po ay walang pagkakilala kay Kristo. Sila ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sila ay hindi nananampalataya kay Kristo. Kaya balang araw, kukutsain po kayo nila. Oh, may Bible ka na ngayon ha. Lalampas ka na sa langit. Diba? Hindi ka na namin makasama sa inuman.
Hindi ka na namin makakasama sa mga outing. Diba? So, lulukuhin ka na nila. So mga kapatid, mga minamahal, stay in serving the Lord. Na sana, habang may lakas po tayo po ay magpagamit na at maglingkod kay Kristo. Pangalawa, ang sabi po ng Acts 20, verse 26. Tingnan niyo po yung Bible sa Acts 20, verse 26. Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. So si Pablo po, saan man siya makarating, sino man ang taong makasalubong niya, sino man ang taong makausap niya, binahaginan po niya ng salvation. Binahaginan po niya ng kaligtasan, ng salita ng Diyos. Kaya sinasabi po ni Pablo dito sa verse 26, I am pure from the blood of all men. Wala na siyang pananagutan doon sa Diyos. Na kung ang taong ito ay hindi talaga tunay na sumampalataya, hindi na niya yung pananagutan sa Diyos. Kung ang tao ito ay hindi naligtas, kung ang tao ito ay hindi tumanggap kay Kristo, so wala na siyang pananagutan sa Diyos. Mahalaga, ibinahagi niya ang kaligtasan, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa, hindi sa reliyon, hindi sa baptism. Pananampalataya kay Kristo na si Kristo ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. So mga kapatid, mga minamahal, stay in soul winning. No matter what. Na huwag tayong aalis sa pag-aakay ng kaluluwa. Mag-aakay pa rin tayo hanggang meron tayong mga nakakausap na tao. Unahin natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ng kaligtasan. Hindi yung mga marites, di ba? Pag nakita mga mahal sa buhay, agad yung daming tanong. So yun ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Diba? Inuuna ang pakikipag-marites. So nawawala ngayon si marites. Hindi kasama ni Brother Harry. So hindi ko na rin napansin kaninang umaga. So mga kapatid, mga minamahal, stay in serving the Lord. Stay in soul winning. Manatili po tayo na nagso-soul winning. Diba? Noong pandemic, talagang hindi po tayo tumigil sa pagsusol winning, na tayo po ay talagang nangangatok pa rin at kahit yung mga checkpoint na yan ay sinesharean pa rin po ng salita ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, stay in soul winning. Ito po mga panahon ito, masarap puntahan yung mga nandoon sa evacuation center. Diba? Masarap puntahan yung mga nandoon sa evacuation center, magdadala ng relief, and then after that, soul winning. So mga kapatid, mga minamahal, stay in soul winning. Then last mga kapatid, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Timothy chapter 3, verse 11. 2 Timothy chapter 3, verse 11. So sabi po dito ni Pablo, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. So mga kapatid, mga minamahal, but none of these things move me. No matter what circumstances will come, no matter what challenge will come, no matter what corruptions will come, stay in sacrificing. So sa buhay po ni Pablo, talagang siya po ay nagsakripisyo. Diba? Kung ang Diyos, si Kristo ay nagsakripisyo, naghandog, nag-alay ng kanyang buhay, diba? Na talagang ang kanyang katawan ay hindi minahal ni Kristo, hinayaang magkasugat-sugat, hinayaan na siya koronahan ng tinik, hinayaan na siya ay libakin, kutyain, at talagang lukuhin, at hinayaan na siya ay nagbuhat ng krus. Siya po ay nagsakripisyo, ganun din po si Pablo, na napakaraming sakripisyo kanyang inabot, pero ganun pa man, siya po ay nanatili sa kalooban ng Diyos. Stay in sacrificing. Magsakripisyo po tayo. Diba? May mga Kristiyano, member ng SSS. So yun po yung ibang Kristiyano. Saved, ligtas, sitting, nakaupo, and then satisfied.
Kontento na. Yon ang ibang Kristyano. So mga kapatid, mga minamahal, mag-isip po tayo, ano yung kaya nating isakripisyo alang-alang kay Kristo, alang-alang sa kanyang gawain, ano ang kaya nating isakripisyo. So sacrifice, yung biyan, yung higit doon sa ating kakayanan. Yun po yung sacrifice. So mga kapatid, mga minamahal, kaya sabi ko kaninang umaga, kung para sa inyo ay mahirap ang sumamba, so gawin natin ito na maging sakripisyo na talagang tayo umaten maghapon. Di ba? Kasi kung ito'y para sa inyo, mahirap ang pagsamba, isakripisyo natin ang araw ng linggo. Umaten tayo na maghapon. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, nagsakripisyo din. So ano yung kaya natin na ibigay kay Kristo? Ano yung kaya natin isakripisyo alang-alang sa Diyos? So si Pablo, iniwan ang kanyang trabaho. Di ba? Si Pablo ay talagang iniwan ang kanyang pangarap sa kanyang buhay. Katulad ni na Pedro, iniwan ang pangingisda, ang kanilang trabaho. Yun po yung sacrifice. Na talaga sabi nga po dito ni Pablo sa verse 35, tinan niyo po ang verse 35. I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak. Na sa buhay ni Pablo, na kahit anuman yung kanyang kayang ibigay sa mga mahihina, sa mahihirap, ay talagang siya po ay nagbigay. And to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. So si Kristo, ibinigay ang kanyang buhay. Ibinigay ang kanyang katawan. It is more blessed to give than to receive. So ano yung ating pwedeng ibigay para kay Kristo? Ano yung pwede natin ibigay alang-alang sa gawain ng Diyos? So it is more blessed to give than to receive. Hindi lang naman po pera ang pwede natin ibigay dito. Di ba? Hindi lamang po pera. Hindi lang po pera ang pinag-uusapan dito. So sinasabi po dito, sinabi ng Panginoon Jesus, it is more blessed to give. So sapagkat sa buhay po ni Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay, ibinigay niya ang kanyang lakas, ibinigay niya ang kanyang oras at panahon. Pero maraming Kristiyano ngayon, walang oras, walang panahon para sa Diyos. Di ba? Wala silang oras, panahon para sa Diyos sa gawain ni Kristo. So it is more blessed to give than to receive. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang tanong this afternoon, ano ang kaya natin ibigay para kay Kristo? Ano ang kaya natin ibigay para sa gawain ng Diyos? Sinasabi ng mga talata, it is more blessed to give than to receive. Ang mahirap, may mga Kristiyano, di ba? Para pag ang ibang Kristiyano, ang gusto lagi, pakabig. Parang si Judas. Si Judas may dalang supot. Di ba? Noong ibinuhos ni Mary yung mamahaling pabango kay Kristo, sinabi ni Judas, ano ang ibig sabihin ng pagsasayang na ito? Na yung pabangong yan, sinasabi ni Judas na mas mabuti sana na ibinenta at yung pera na pinagbentahan niya ay itutulong natin doon sa mga mahihirap. Pero yun ang nilalabas ng bibig ni Judas, pero nasa puso niya ay iba. Ang nasa puso niya ay makuha yung pagbebentahan nito sapagkat si Judas may dalang supot. Diba? Sapagkat si Judas ay isang magnanakaw. Yun po ang sabi po ng Bible. So mga kapatid, mga minamahal, minsan may mga Kristiyano ang gusto ay makakabig lamang. Diba? Na talagang ayaw nilang magbigay na para sa gawain ng Diyos. So sabi pa ni Pastor Louis Abernilla, dito sa Bible si Judas walang asawa. Kung walang asawa, walang anak. Pero bakit dumarami? Diba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, minsan talaga ang katotohanan
sa church, hindi naman lahat ng nasa church ay tupa. Kasi meron po mga Kristiyano, sabi ko nga po sa inyo, kung yan ay lahat ay tupa, ay bakit nanunuwag? Diba? Nanunuwag sa pastor, lumalaban sa pastor. So, ibig sabihin, hindi lahat ng nasa church ay mga tupa. Sapagkat ang tupa walang sungay. So, ang tupa ay hindi nanunuwag. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang sakripisyo po ang ginawa po ni Pablo. Siya po ay nanatili na talagang nagsasakripisyo alang-alang kay Kristo. Kaya sa buhay din po natin, mga kapatid, mga minamahal, kung gusto nyo pong magsakripisyo, mas maganda. It is more blessed to give than to receive. So sana sabihin po natin, but none of these things move me. Sana anumang nandumating sa ating mga pangyayari sa ating buhay, anumang pagsubok, anumang mga kasamaan ang dumating sa ating, sana sabihin natin, but none of these things move me. Kahit mayroong magkaroon tayo, kasi hindi naman talaga maiiwasan na mayroon po mga kapatiran na makakagawa sa atin ng hindi maganda, hindi maiiwasan na mayroong mga kapatiran na talaga makakagawa sa atin ng masama. Pero sana sabihin natin, but none of these things move me. Sana huwag po nating pabayaan. Huwag po nating pabayaan ang ating paglilingkod sa Diyos. Malapit na ang kanyang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So sana magbigay po tayo ng marami pang oras para sa kanyang gawain. Magbigay pa tayo ng maraming oras sa paglilingkod kay Kristo. Huwag nating sayangin, ubusin ang ating oras sa cellphone. Diba? Diyan na po nauubos ang oras ng maraming Kristiyano ngayon sa cellphone, sa mga gadgets, sa mga walang kwentang bagay. So, ibinigay sa atin ang cellphone para gamitin sa pantawag, pan-text, for communication. Kaya sana, mga kapatid, mga minamahal, meron lagi tayong oras sa Diyos kay Kristo. So, to God be the glory. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay umuko, pumikit. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos namin banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong banal na salita na humahamon sa amin na kami po ay manatili sa inyo pong kalooban. Humahamon sa amin na patuloy namin gawin, sundin ang inyo pong kalooban. Maaaring maraming Kristiyano ngayon ang nanlalamig. Pero ganun pa man, sana samahan mo po kami gabayan na kami po ay manatiling mainit sa aming pong paglilingkod sa inyo. Na sana kahit mayroong bagyo, may pagsubok, may problema, manatili pa rin kami sa inyo pong gawain sa paglilingkod po sa inyo. Katulad po ni Pablo. Si Pablo ang daming pagsubok na pinagdaanan. Naranasan po ni Pablo na siya po ay itapon doon sa yungib ng mga leon. Naranasan po ni Pablo na siya po ay talagang tuklawin ng isang mabangis o makamandag ng ahas. Ganun pa man, siya po ay nagpatuloy sa kanya pong paglilingkod sa inyo. At ganun din po ang aming pong Panginoong Hesus. Ang aming Panginoong Hesus na talagang hindi gumawa ng masama, na ang aming Panginoong Hesus ay patuloy na gumawa ng kabutihan sa mga tao at hanggang ngayon ay patuloy na gumagawa ng kabutihan sa lahat ng tao. Pero hindi nakikita ng mga taong ito ang iyong pong kabutihan, hindi nakikita ng mga taong ito ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan. Bagkus ang mga taong ito ay patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, patuloy na tumatalikod sa tunay na Diyos, sa buhay at makapangyarihang Diyos. Sana sa buhay po namin, manatili kami na naglilingkod po sa inyo. Salamat po aming Diyos sa oras na ito. Salamat sa mga kapatiran na nandirito ngayon. Dalangin ko po aming Diyos, kayo po siyang patuloy
na magbalik sa kanila ng pagpapala. I-bless mo po ang bawat isa spiritually, physically, financially. Nawa, huwag namin katamaran ang pagsamba. Huwag namin katamaran ang paglilingkod. Salamat po, Banal na Espiritu. Puspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Ito po yung aking samot dalangin. Hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Brother Luis.